Kung ano man ang hawak ni Orta, ito'y ibang klaseng kapangyarihan na hindi pa nasisilayan ni Ban. Para bang isang tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar, nakakaparalisa at parang hinihigop ang hangin mula sa iyong baga. Ang lahat sa paligid ng espasyo ni Orta ay tila nakadama ng condensed form ng batas ng kalikasan. Pinipilit silang lumuhad sa mas malakas na nilalang, na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Ang pinakaangkop na paliwanag sa kapangyarihan ni Orta ay ang kakayahang baguhin ang natural na batas. Nagulat si Light nang marinig na agad na intindihan ni Ban ang prinsipyo sa likod ng napakakomplikadong abilidad na ito sa isang tingin lang. Samantala, si Rotel ay hindi rin maganda ang lagay. Nagkubli siya sa likod ni Ban, mahigpit na nakahawak sa kanyang braso habang nakatitig kay Dako, ang isa pang mandirigma sa arena. Bilang tugon sa nature-distorting power ni Orta, pinakawalan ni Dako ang kanyang enerhiya, bumuo ng sumasayaw na daloy ng purong kadiliman. Sa isang mabilis at tiyak na galaw ng kamay, dinurog niya ang spell ni Orta at pinawalang bisa ito sa isang iglap. Sa wakas, malaya na mula sa nakakasakal na epekto ng kapangyarihan ni Orta, nagwala ang crowd sa Golek. Pati si Ban ay hindi makapaniwala sa lakas ni Dako. Tinodo lang niya ang kanyang enerhiya, at iyon na ang sapat para baliktarin ang sitwasyon. Tumawa si Orta, tuwang-tuwa na ang kanyang kalaban ay may kakayahang bigyan siya ng problema. Samantala, dismayado si Dako na napakadali para sa kanya na neutralisahin ang kapangyarihan ni Orta at ang kanyang katawa-tawang sungay. Mataas ang kumpiyansa ni Blondie habang tinaas niya ang kanyang kamay, sinimula ng ikalawang round gamit ang ibang plano para umatake. Agad namang naramdaman ni Dako ang kanyang galaw at mabilis na tumugon. Tumakbo siya ng buong bilis, tinodo ang momentum para ma-channel ito sa isang sipa sa tiyan ni Orta. Akala ni Orta ay pababayaan siya ng kalaban na makagawa ng dalawang buong spells nang walang istorbo. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Dako ay isang veteranong mandirigma. Alam niya ang ginagawa niya. Sa harap ng kanyang mga atake na mas tumitindi habang lumalapit, napilitan si Orta na gamitin ang parehong kamay sa depensa para mabawasan ang sakit. Habang siya'y nagre-recover, tila teleport si Dako sa likod niya at nagpatuloy sa pang-aasar. Nawawala na sa sarili si Orta at nagpakawala ng galit na galaw, ngunit puro hangin lamang ang natatamaan. Ang lahat ay naaayon sa plano ni Dako. Para sa kanya, nakakatawa ang galaw ni Orta, matigas at clumsy. Sa tingin ni Dako, mukhang sinanay ng ibang tao si Orta, kaya't nagmistulang hilaw ang estilo nito. Sa puntong ito, ang batang master ay punong-puno na ng galit. Nag-aakto siyang parang hayop, ngunit wala pa ring tumatama sa kalaban. Hindi makapaniwala si Light sa kanyang nakikita, isa sa mga special class students ay natatalo ng husto ni Dako yan. Napansin ni Ban na si Orta ay sanay lamang sa paglimita ng galaw ng mga kalaban gamit ang kanyang nature-distorting ability. Ngunit laban sa isang tunay na veteranong mandirigma, wala itong silbi. Si Orta, na ruler ng Chaos Dimension, ay parang training dummy na pinaglalaroan lamang ni Dako. Habang pinapanood ang laban gamit ang Eyes of Infinite Reading, nakita ni Ban na may malahalimaw na kapangyarihan at pisikal na kakayahan si Orta. Pero malinaw na hindi niya kailanman sinanay ang kanyang katawan. Si Dako ay dinodomina ang isang dimensional ruler, at si Ban ay natututo ng bawat prinsipyo ng laban habang ito'y nagaganap. Ang sparring session ay matagal nang naging isang walang katapusang brawl. Si Orta ay napilitang dumpensa sa lahat ng oras. Para sa isang tulad niya, ang malagay sa ganitong posisyon ay mas masakit pa kaysa matalo ng isang bagsakan. Dahil sa kanyang pagka-pride, nagkaroon si Orta ng butas sa depensa na agad sinamantala ni Dako. Napagod na si Dako sa mga delusyonal na salita ni Orta. Ngunit bago pa niya matapos ang laban, tinawag ni Orta ang kapangyarihan ng kidlat. Agad naramdaman ni Dako ang panganib at umiwas sa gilid. Nagwala si Orta sa galit, parang wala na siyang pakialam sa sparring session. Gusto na niyang patayin si Dako, alintana ang mga school rules. Naramdaman ni Dako ang intensyon ng kalaban, seryoso si Orta. Sa galit, pinalabas niya ang madilim na enerhiya mula sa kanyang katawan, pinaikot at pinagsama-sama sa pagitan ng kanyang mga kamay. Pareho nilang inilabas ang kanilang pinakamalakas na armas. Bago pa man sumabog ang kanilang kapangyarihan, dumating si Professor Yamina at pinigilan ang gulo. Sa isang palekpak ng kamay, napuno ng ilusoryong mga bulaklak ang arena. Tinanggal ng mga bulaklak ang nakamamatay na enerhiya ng dalawa. Ang puting tiles na kanilang tinatayuan ay naging parang isang prairie ng kulay pink at puting mga bulaklak.
Parehong naguluhan si Dako at Orta. Idiniin ni Professor Yamina na hindi hinihikayat ng Academy ang mga laban na tila ikamamatay ng estudyante. Mas nais niyang gamitin ng mga estudyante ang kanilang agresyon laban sa mga halimaw sa tore. Sa ilalim ng liwanag ng paglubog ng araw, na puno ng kapangyarihan ni Professor Yam ang arena, pati na ang mga stands. Itinuro niya ang isang daliri pataas, at ang mga flora ay nagsimulang umangat na parang may sariling buhay. Lahat ay napatingin sa paligid, humanga sa kagandahan ng ganitong paggamit ng magic. Napaisip si Ban kung gaano kakomplikado ang teknikong ito, kung ilusyon lang ang mga bulaklak, mukha silang tunay. Amoy na amoy pa ang matapang at mabangong halimuyak ng mga ito. Napamura si Orta bago tumalikod at umalis. Oo, isa siyang special student, pero hindi yun dahilan para suwayan ang isang respetadong professor. Samantala, pinuri ni Dako si Professor Yamina, ang kanilang class advisor, dahil sa lakas nito. Ngumiti si Professor Yamina pabalik ngunit dali-daling umiwas ng tingin. Pagbalik sa special admissions bench, tinanong ni Ban si Dako kung ano ang pakiramdam na naroon sa arena. Pinasalamatan din niya ito sa pagbibigay sa kanya ng isang napakamakabuluhang laban. Sa wakas, bumigay na si Rotel, bumagsak sa likod ni Ban habang nanginginig pa rin sa takot. Tinanong ni Ban kung takot pa rin ba si Rotel kay Dako. Sa totoo lang, nakita niyang cute ang ganitong asal ng dalaga. Mula sa malayo, naririnig at nakikita si Professor Yamina na inaaway si Associate Professor Ferrell dahil sa kapalpakan ng unang lecture. Hindi niya pinapayagan ng anumang sparring session, lalo na ang hayaan itong lumala nang wala sa lugar habang ang instructor ay nanunood lang sa gilid. Napawi ang yabang ng kalbong propesor sa harap ng isang tunay na professor. Hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad para kay Professor Yamina. Hinahanap niya ang hustisya para sa mga estudyante niya. Napansin din niya ang kakaibang bagay kanina, kaya lumapit siya kay Ban. Ginamit niya ang daliri para ayusin ang flowery brooch na nasa dibdib ng estudyante. Bilang class president, pinaalala niya kay Ban na ang dignidad ay mahalaga. Parte nito ang tamang pagsusuot ng badge of honor, hindi dapat baliktad. Nakita ito ng mga kaklase sa special class, at halos atakihin sila sa puso sa inggit. Sa kanyang huling kilos bago umalis, mas lalo pang nagdala ng gulo si Professor Yamina para kay Ban. Para sa karamihan ng mga lalaki, tila isa siyang langaw na sinusubukang lumapit sa Goddess of Flowers. Mabilis na kumalat ang mga pangyayari sa internet sa pamamagitan ng forum posts. Ang balita tungkol kay Dako Yan, isang special admission student na kayang talunin si Orte sa isang spar, ay naging mainit na usapan. Si Orte, na itinuturing na top student ng taon, ay mistulang naging isang pagong na nagtatago habang dinodomina ni Dako. Isang recording ng laban ang ipinost ni Associate Professor Ferrell. Sa loob ng isang araw, karamihan ay napanood na kung gaano kapathetic ang naging hitsura ni Orte. Minahal ng internet si Dako, ang kanyang itsura, lakas, at ang pagiging freshman niya ay nagbigay ng kilig. Meron ding clip kung saan nakipag-bargain si Ban para sa prep time at nagtagumpay. Tinawag siyang The Bargaining Master. Sa dulo ng recording, makikita si Goddess of Flowers, Professor Yamina na inayos ang badge ni Ban. Nagalit ang internet mob, at lahat ng uri ng hate comments ay lumabas sa iba't ibang posts at comments. Ang mga special admission classmates ay natauhan na ang buong mundo ay pinag-uusapan sila. Nakahanap ng pagkakataon ng mga incel na i-broadcast ang pangalan ni Ban Yuan. Dahil hindi nila kayang hamunin si Dako, ibinuhos nila ang galit kay Ban. Pinutol ni Light ang usapan para tanungin kung bakit malayo si Rotel sa grupo. Napansin nilang mula nang matapos ang sparring, mas lalo pang lumayo ang dalaga. Hindi niya masabi kung ano ang problema. Para kay Ban, tila takot pa rin si Rotel kay Dako. Naawa si Ban, kaya kumuha siya mula sa kanyang inventory ng isang bagay na maaaring makapagpasaya sa lahat. Isang espesyal na elixir jam ang kinuha niya, puno ng konsentradong prutas na nakapagpapalakas ng stats. Agad na naging curious si Light at Dako habang tinitignan ng makulay na jam. Habang nagdadabog at kumakain mag-isa si Rotel, naamoy niya ang espesyal na elixir jam. Agad na gamaan ang madilim niyang ekspresyon dahil sa bango nito. Sa kamay ni Ban ay mga tinapay na puno ng jam na kumikislap. Sinubukan ni Light at Dako ang lasa nito, at tila naging eksena mula sa Food Wars. Sa kanilang mga bibig, ang lasa ng libu-libong prutas ay nagsama-sama ng perpekto.
Hindi pa nila kailanman natitikman ang ganito kasarap na pagkain. Hindi lang ito masarap, ito'y ibang klase. Bilang mahilig sa matatamis mula sa Central Plains, kinilala ni Daco na ang kombinasyong ito ng jam at tinapay ay nasa ibang antas. Tinawag ni Ban si Rachel para sumali sa kanilang mesa upang matikman din niya ang jam. Ang gutom at pagkamausisan niya ay nanag sa takot niya kay Daco. Sa wakas, inilapit ng dalaga ang upuan niya kay Ban at magalang na humingi ng jam sandwich. Nang makagat niya ang perpektong dessert, parang natunaw ang lahat ng kanyang alalahanin sa kaligayahan. Tinawag niya itong, ang esensya ng prutas mismo, ang pinakaprutas na prutas na natikman niya. Naging curious si Light kung paano nagawa ni Ban ang ganitong kasarap gamit ang kanyang kakayahan, at desperado naman si Daco na makakuha pa ng higit. Pagkatapos ng ilang rounds ng walang hanggang jam sandwiches, naramdaman ni Daco na parang kumakain siya ng isang bagay na sobrang mahalaga para sa libre. Sinabi ni Ban na hindi naman ganun kamahal ang paggawa ng jam. Natutuwa lang siyang may bahagi ang magagandang bagay sa kanyang team. Isipin na lang daw nila na ito ay parang pagbabalik ng pabor sa kabutihang ipinakita nila sa kanya. Pero kakaiba si Daco, tumayo siya bigla at sumigaw na napagdesisyonan na niya. Bilang kapalit ng jam sandwiches, nangako siya mismo ang magtuturo kay Ban ng martial arts. Sa gitna ng isang lumang training room, bumukas ang isang teleportation gate. Lumabas mula sa liwanag sina Ban at Daco. Dahil bago pa lang si Ban sa ganitong uri ng dimensional travel, nahirapan siya ng husto. Ngunit sa wakas, nakakita sila ng sapat na espasyong pwedeng pagpraktisan sa loob ng academy. Ang kwarto ay parang refleksyon ng environment na gusto ng gumagamit. Hinayla ni Daco si Ban mula sa kanyang lunch break, kaya sabik siyang malaman kung ano ang inihanda nito para sa kanya. Bilang sagot, kinuha ni Daco ang isang wooden sword at inikat ito sa nakakatakot na bilis habang binalaan si Ban na huwag gumalaw ng pabaya. Sinimulan ni Daco ang lesson sa pamamagitan ng pagtayo sa tamang posisyon at paglusob gamit ang wooden sword. Itinutok niya ang dulo ng espada sa mukha ni Ban, at ramdam niya ang lakas sa likod ng galaw na iyon. Tumigil ang espada ilang pulgada mula sa mukha ni Ban. Sa isip niya, inalala niya kung gaano kalala ang magiging pinsala kung totoong inatake siya. Sa kabutihang palad, ito ay demonstrasyon lang ng konsepto ng Frost. Isa itong galaw na walang alinlangan o pag-aalinlangan. Mahirap paniwalaan na kayang gawin ng isang tao ang ganitong klaseng nakakakilabot na piercing strike. Ngunit sa isang iglap, natuklasan ni Ban ang isang bagay sa atake ni Daco. Ang kanyang Eyes of Infinite Reading ay biglang nag-focus, sabik na maintindihan kung ano ang nagpapalakas sa atake. Tama ang hinala niya, may nakatagong bagong konsepto sa galaw na iyon. Ito ang konsepto ng penetration. Balik sa lesson, ipinagpatuloy ni Daco ang crash course, pilit na pinapako ang atensyon ni Ban. Ang Frost daw ay hindi lang umiiral sa iisang anyo. Sa mas mataas na antas ng pag-unawa, maaaring gawin ang Frost gamit ang kahit ano. Ngunit para sa ngayon, utok muna sila sa pinakapangunahing kahulugan nito. Muli, ipinakita ni Daco ang isang simple at mabilis na atake habang pinapanatili ang interes ni Ban. Pinilit niyang unawain kung ilang beses ginawa ang Frost, ang anggulo ng pag-atake, at kung anong lakas o aura ang dapat gamitin. Mayroong napakaraming variations, pero ang pangunahing basics ay pare-pareho lang. Sa dulo ng araw, ito lang daw ang Frost. Sigurado si Daco na matututunan ito ni Ban, tama ba? Bagamat sinasabi niyang basic ang kanyang mga itinuro, ang mga aksyon niya ay nagpapakita ng antas ng isang master na nirefine na ang isang konsepto hanggang sa kasukdulan. Ang ipinakita niya ay higit pa sa simpleng pagsasama-sama ng mga ideya. Pagkatapos ng demonstrasyon, inabot ni Daco ang wooden sword kay Ban. Siya na ang susubok ngayon. Awkward na naghanda si Ban at humingi agad ng paumanhin sa kanyang clumsy na gagawin. Sigurado si Daco na walang sinuman ang makakakopya sa kanyang form mula sa simula. Kung mangyari iyon, mawawala ng saysay ang taon na ginugol niya para ma-master ang espada. Ngunit bago niya matapos ang iniisip, isang nakaka-intimidate na pakiramdam ang naramdaman niya mula sa thrust ni Ban. Napatahimik si Daco. Ang makita ang binata na nakuha agad ang konsepto ng espada matapos makita ito ng isang beses ay parang isang masamang biro. Hindi pa kontento si Ban sa kanyang unang subok. Nag-focus siya at sinubukang kopyahin ang form ni Daco hanggang sa makakaya niya. Dati, masyado siyang nakatutok sa pagsasama-sama ng random na konsepto para makamit ang tagumpay.
Pero ngayon, unti-unti niyang naiintindihan na mas magiging makapangyarihan siya kung ire-refine niya ang mga mayroon na siya. Habang iniisip ito, napagtanto niya kung bakit nakuha niya ang konsepto ng penetration sa kabila ng napakaraming aspeto ng frosting. Siguro, may kinalaman ito kay Dako mismo. Para sa kanya, ang frost ay isang atakeng dapat tumagos sa target ng walang palya. Isa itong nakamamatay na galaw na kayang pumatay ng kalaban. Sa mga sumunod na subok, tumigil na sa pagsasalita si Dako. Nagsalita lang siya para utusan si Ban na tumigil muna. Hindi raw kailangang masyadong pilitin ang katawan niya sa simula pa lang. Bilang assignment, binigyan si Ban ng task na i-refine ang kanyang natutunan sa mas malaking espasyo at laban sa kalaban na kaya niyang patayin. Natapos ang training session, at inatake si Ban ng sunod-sunod na system prompts. Mga notifications ang mga iyon ukol sa kanyang pag-unawa sa mga konsepto. Tulad ng penetration, martial arts, at swordsmanship. Literal na tumaas ang stats niya sa simpleng pag-swing ng espada ng ilang beses. Hindi ito maliit na pag-angat lang. Tumataas ng malaki ang stats niya, salamat sa kanyang improved grasp sa konsepto ng movement. Ang kanyang Eyes of Infinite Reading ay nakakuha rin ng malaking puntos. Ang konsepto ng penetration, isang bagong addition, ay umabot na agad ng 16 points. Ang kanyang swordsmanship progress, na hindi gumagalaw kahit gaano karaming goblins ang pinatay niya sa trial, ngayon ay biglang umabot sa 20. Ang combat abilities ni Ban ay halos dumb-oble na sa kabuuan dahil sa kanyang practice. Si Dako naman, kahit hindi niya inaasahan, ay marunong tumanggap ng pagkatalo. Hindi niya inakalang magagawa ni Ban na maipakita ang diwan ng teknik na walang gamit na sandata sa loob lang ng ilang minuto. Kung madali lang sanang maunawaan at gayahin ang isang teknik sa simpleng pagpapakita nito, wala sanang taong magpapakahirap mag-train ng taon para ma-master ito. Si Ban ay talagang isang anomaly sa mga anomaly. Bigla niyang nabaliktad ang sitwasyon laban kay Dako. Bilang tugon, pinuri niya si Dako bilang isang mahusay na teacher, dahilan kung bakit agad niyang naintindihan ang konsepto. Hindi ito kasinungalingan, totoong pinagtuunan niya ng pansin ang bawat galaw ni Dako at naramdaman ang lalim ng bawat aksyon nito. Naisip tuloy ni Ban kung posibleng marating ng isang tao ang antas ni Dako. Lubos siyang naabsorb sa lalim ng lahat ng ito kaya hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Ang puso ni Dako, sa kabila ng kanyang pagiging matapang, ay unti-unting nagugulo sa matatamis na salita ni Ban. Kahit hindi pa sila matagal na magkakilala, ang dali para sa kanya na magsabi ng ganitong mga bagay. Sa anumang kaso, nais pa ni Ban na matuto ng mas marami mula kay Dako bilang kapalit ng Elixir Jam. Tinukso pa siya ni Dako ngunit sinigurado rin na wala siyang dapat ipag-alala. Maaaring natalo siya ngayon sa usapang potensyal, pero determinado siyang bumawi. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok sila sa academy, nakita ni Ban ang pagngiti ng malamig at kalkuladong powerhouse. Sobrang nangganyo sila sa kanilang one-on-one training kaya hindi nila namalayang oras na pala para sa susunod na lecture. Habang sila'y nagte-teleport palabas, napangiti si Ban habang inaalala ang purong ekspresyon ni Dako. Sa hall ng Union Academy, papunta sa klase sina Rushel at Light. Bigla silang sinadya ng isang grupo ng mga estudyante mula sa mas mataas na dimension. Binangga nila si Rushel ng sadya, at ang leader nilang si Rizzler ay agresibong humingi ng atensyon ni Rushel. Ang naramdaman lang ng dalaga ay takot. Nang tanungin siya kung taga saan siya, hindi niya alam kung paano sisigot. Sinubukang gumawa ng move ni Rizzler kay Rushel nang biglang isang kamay ang hamarang. Si Light ang sumaklolo sa kanyang kaibigan, ngunit hindi natuwa ang mga alien sa presensya niya. Nang ipakilala ni Light ang sarili bilang kaklase ni Rushel, halos der-der-on siya ni Rizzler. Para sa halos lahat ng higher dimensional beings, ang mga lower dimensional beings ay mababang klase lamang, parang mga insekto na hindi karapat-dapat makialam. Coincidentally, dumating sina Ban at Dako sa lugar kung saan nagaganap ang gulo. Bagamat magsisimula na ang lecture, marami pang estudyante ang nag-iikot sa labas ng classroom. Nang makita ng mga duwag na alien ang 2 taong ayaw nilang galitin, nagmadali silang tumakas habang nagbibitaw ng mga walang kwentang banta. Sa wakas, naiwan ang special admission comrades. Sa loob ng lecture hall, ang professor ay nag-lecture tungkol sa history ng Union bago pa itinatag ang Academy ng Chancellor. Lahat ay nagsimula ng lumitaw ang tower sa primal dimension. Habang nagpapatuloy ang lecture,
isang grupo ng mga walang hiya ang palihim na kinukunan ng video si Russell mula sa malayo. Sila rin ang grupo na nangharas sa kanya kanina. Hindi nila nakikita si Russell bilang isang tao. Para sa kanila, isa lang siyang insekto na sumusubok akyatin ang tower imbes na maghanap ng mas angkop na trabaho. Nagkomento pa si Rizzler na pwede nilang kunin si Russell bilang manggagawa para sa pamilya niya, kung saan araw-araw daw siyang alagaan. Pero ang totoo, gusto lang nila siyang gawing alipin. Tawa sila ng tawa habang nagpapalitan ng mga bastos na salita. Narinig ni na Light at Ban ang lahat ng ito. Hindi man lang tinatago ng mga goons ang kanilang galit at panlalait. Napaisip si Ban kung gaano kasama ang mga tao, anuman ang kanilang antas o dimensyon. Samantala, si Light ay tumayo at nagreklamo sa professor. Sinumbong niya ang grupo dahil sa ingay nila at sa pag-distract sa lecture. Kinuha ng professor ang reklamo at ibinahagi ito sa buong klase ng walang emosyon. Pero hindi niya sinita ang mga pasaway. Mukhang hindi rin sila makakaasa sa professor dahil sa lantaran nitong kawalang pakialam. Mas lalong nagalit ang mga goons at tinawag nilang snitch si Light. Masama ang loob nila dahil gwapo si Light at tingin nila nagpapasikat lang ito. Ang patuloy na verbal assault ay nagdulot ng luha kay Russell at galit kay Light. Sa sobrang galit, nabali ang hawak niyang pen. Handa na sana siyang gumawa ng move kung hindi siya pinigilan ni Ban, na tahimik siyang pinaupo at sinabihang magpakalma. Alam ni Ban na ang pakikipaglaban sa mga ito ay walang saysay sa ganitong pagkakataon. Pero hindi ibig sabihin noon na papayag siyang makalusot ang mga bastos. Na-set up na ni Ban ang plano niya para labanan ang diskriminasyon. Ginamit niya ang Union Tube sa internet. Lahat ng kabastusan ng mga goons ay na-stream ng live. Si Eve, ang ghostly beast ni Ban, ang nagdala ng camera at kumuha ng video. Ang mga tao sa internet ay nagtipon-tipon at binatikos ang mga bastos. Cleverly, pinamagatan ni Ban ang stream na Union History, upang subtly napukawin ang opinyon ng publiko. Hindi niya hahayaang makalusot ang mga ito matapos nilang paiyakan si Russell. Nang malaman ng mga goons ang live stream, nagmadali silang hanapin ang camera. Pero mabilis na tumakas si Eve. Sa wakas, napansin ng professor ang gulo at sinabing ang asal ng grupo ay hindi katanggap-tanggap. Pinatalsik niya sila sa lecture hall at binigyan ng F para sa buong taon. Para kay Ban, masyado pa rin itong magaan, pero si Russell ay nagpasalamat sa suporta ng kanyang mga kaklase. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.